Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, na-expose na Sandro Marcos, nahuli na. Ha? Nako, ano kaya ito ha? Na-shock ang Kongreso, BP Sara, giniba ang sabuatan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga karibin natin, nasa thumbnail po natin, kawawa ang Pinas. Nako. 13 ang paktay, gobyerno hindi handa. O yan, nagtatanong po mga kababayan kung hindi raw handa ang gobyerno. No, dahil dito sa 13 paktay, dahil po sa bagyong Christine, mga kababayan, patungkol rin yan. I-share po natin yan, no? At eto pa. Speaker Romualdez, mga kababayan, ay pinuri. Nako, pinuri si PBBM. Mamaya, i-share natin yan. At eto pa mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr., no? Naghahanda na sa parating na tropical cyclone. Yan, tropical cyclone mga kababayan, paparating sa bansa. At eto na nga, ngayong Friday, no? Ngayong araw na ito ay nag-utos ang ating Pangulo. So mamaya bigyan natin ng reaction yan. At ito pa, nag-aerial inspection si President Bongbong Marcos Jr. at si DILG Secretary John Vic Rimulya. Bigyan din po natin ng reaction. Siyempre may reaction tayo dyan. Di ba? Batay kayo, di ba? May malamang may comment kayo dyan sa aerial inspection na yan. Okay? At ito mga kabayan, unahin na po natin itong 13 nasawi dito sa bagyong Christine. At sinasabi natin baka hindi naging handa ang gobyerno, no? Kaya mayroon tayong casualties. Well, hindi naman yan maiiwasan, pero no? Ito, pakinggan muna natin yung balita. 13 na ang patay dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Base naman po yan sa pinakahuling datos ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Hindi pa po kasi kasali dyan. Ito ang iniulat namin ng mga napatay sa Batangas. 5 naman ang napaulat na sugatan habang 7 ang nawawala. Sa kabuuan, higit 560,000 na pamilya o mahigit 2 milyong individual ang apektado. So yan mga kabayan, yan po karami, no? Bagyong Christine, apektadong pamilya 569,524, no? At apektadong individual nasa 2.6 million na mga kabayan. So nagtatanong po tayo kanina kung sa palagay nyo, kayo na lang tanungin ko, no? Naging handa ba ang ating gobyerno? Hindi ba sila nagkulang ng paalalahanan ng taong bayan na mayroong paparating bagyo? Kasi mga kababayan, di ba? Naghanda po sila, nandyan na po yung bagyo. Ibig sabihin, there is no advance. Ito, opinion lang natin baka naman may advance, pero we are taking the opportunity na isipin na lang natin na parang hindi nag-advance na advance dissemination ng information, no? Kasi nga po, may mga casualty tayo. Di ba? Naiisip tuloy ng ating mga kababayan, no? Na kasi nabisi po sila dito kay Kibuloy, sino pa? Yung babae sino to? Sigo, sa mga Duterte, sa yung Quadcom, no? At saka sa budget. Nabisi po sila. Lalo na yung Quadcom mga kababayan, nabisi po. Kaya maybe hindi sila nakatulong sa pag-disseminate ng mga information sa kanilang mga distrito. Itong Quadcom na ito. Diba? Busy po kasi sila dito sa budget ni Vice President Sara Duterte. Yan lang po ang opinion ko mga kababayan. Baka lang, no? Kasi hindi po sila naging handa parang na-shock na lang sila. May bagyo pala. May bagyo pala tayo tapos eto. Kaya ngayon,
Tatanungin natin ang ating mga kababayan, naging handa ba? Ito magandang survey. Ito magandang survey mga kababayan na naging handa ba ang ating gobyerno, no? Dito sa kay Bagyong Christine. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi diyan? Kasi kung naging handa, ito opinion lang naman to mga kababayan. Kung naging handa po ang gobyerno, di sana hindi ganito kalaki, no? Kasi nagsilikas na yan maaga pa lang. 3 days before, sabi nga ni dating Pangulo, 3 days before, nagbibigay ka na ng order. Baka tama po si Vice President Sara Duterte. Na, ano yung sabi niya? Hindi kayang maging presidente. Hindi kayang maging presidente ang nakaupo ngayon. Ganun ba yun ba yun? Yung sabi ni Vice President Sara Duterte? Well, anyway, kung naging handa nga sila, hindi sana ito ang lalabas, no? Hindi po sana ganito ang magiging reaksyon ni President Bongbong Marcos Jr. Kung naging handa lang at sana nabawasan po yung ating mga casualties mga kababayan. Ito pakinggan po natin. Kasi ito po dito mo makikita if you are if the government is naging handa or hindi naging handa. So we will just have to wait for the true effects of this Typhoon Christine. So, aantayin na lang daw nila yung effect ng Typhoon Christine, di ba? So, dito pa lang makikita mo na if they are prepared or not, mga kababayan. Hindi marunong maging presidente. Ang nakaupo is over. So yun mga kababayan, hindi marunong maging presidente ang nakaupo ngayon. Nako, baka tama nga hindi naman natin sinasabing tama, baka lang naman. Baka tama po yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung isa kang presidente, hindi magiging ganito yung gesture mo within the press con, no? Kasi in the very first place mga kababayan, ang presidente po ang dapat maging model. You should be strong enough na makikita ng taong bayan para ma-inspire yung taong bayan sa'yo. Kung ganito ang makikita ng taong bayan, may inspire ka ba? Tingnan pakita natin. Dahil parating pa lang. So pabayaan mo na there's nothing we can do except wait for it to pass. So mga kababayan, pabayaan na lang. Wala tayong magagawa, palampasin na lang muna natin to. Ganun po ang ibig sabihin ng ating presidente. Such a strong storm, but the effects are very wide. Kung titignan mo, layo ng Bicol actually doon sa center of the storm. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So yan, nag-loading pa dyan sa gustong-gusto nating marinig, no? Teka lang, gawan natin ng paraan to. Nako, mukhang sinasabotahe tayo Well, anyway mga kababayan, ang sasabihin niya po dyan anong gagawin natin? Yun po, no? Anong gagawin natin sabay kamat sa ulo? Yun pong yan. Anong gagawin natin? Yan po yung gusto kong ipakita mga kababayan. Yung sinabi niya, anong gagawin natin sabay kamat po sa ulo? So, yung gesture na yan, parang hindi pang presidente talaga. No? Mga kababayan, parang tama si Vice President Sara Duterte, hindi marunong maging presidente. Yung ating presidente. Kasi, dapat kasi you are the role model of the Filipino, no? Ikaw yung maging inspirasyon, but itong nakikita natin, masasabi nyo bang inspire ito? No? Na anong gagawin natin bilang isang Pilipino? Siyempre, tinitingala mo ang ating presidente. Siya po ang dapat gayahin natin, di ba?
kasi presidente ka, 'di ba? For example, sa presidente sa isang school, 'di ba? You should be a role model of the students, no? Ganun din ng isang bansa. Ang presidente po sana maging role model, pero dito sa nakikita ko mga kababayan, sa gesture ng ating presidente dito na sinabi anong gagawin natin, no? So hindi ko alam kung bagong gising ito, diba? Baka bagong gising lang, wala tayong magagawa. Hindi pa na rehearse. Okay? So ito pa mga kababayan, sa kabila niyan, no? Eto. House Speaker Martin Romualdez, eto ang sinabi. The Marcos administration is succeeding in its mission to reduce poverty. Atin pong kinagagalak ang magandang balitang ito. Hindi po nasasayang ang ating pagsisikap na maihaahon ang ating mga kababayan sa bagong Pilipinas campaign ng ating mahal na Pangulo. Naku mga kababayan, baka nasa ibang planeta ito si Speaker Romualdez, no? Baka nasa ibang planeta ito. Anong masasabi niyo sa kanyang appreciation sa presidente, no? Parang nagbobulahan lang silang dalawa. At ito pa mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. To government agencies prepare for incoming cyclone. Yan ngayon sila magpi-prepare kasi malayo pa yung cyclone, no? After po ni Christine, meron naman panibago tropical cyclone mga kababayan. So dito, gusto na ng ating presidente na maghanda. So ngayon pa lang siya magano. Hindi sabi na, "Ops, maganda kayo may meron tayong tropical cyclone." Pero kay Christine, wala po tayong narinig mga kababayan. Okay. But anyway, no? So ito pa. Kita nyo yan aerial inspection po ang ating President Bongbong Marcos Jr. kasama po si DILG Secretary John Vic Rimulya. Saan po sila pumunta? Ito, particularly in Cavite and Batangas. So doon po sila mga kabayan pumunta. Pero sa bagay, lahat naman po lubog Pero ang Bicol, di ba? Bicol, Chis Escudero, Leni Robredo, ako Bicol Party List. Ano yan chief, no? Chief ng or head ng Committee on Appropriation, si ako Bicol Party List Saldico. Yan mga kabayan. Sa pera muna kayo, dito muna ako sa Cavite at Batangas. No, kasama ko kasi si DILG Secretary John Vic Rimulya. Ano masasabi niyo dyan? Pero sa bagay mga kabayan, no, kahit naman alin po ang unahin nilang tingnan, wala rin naman pong magbabago. Lubog pa rin sa baha ang ating bansa, no? Kahit palibutin nila buong bansa, nag-aerial inspection, nothing has changed mga kabayan. Unahin man nila ang Cavite or Batangas, Bicol or Camarines Sur, still wala pong magbago, no? Sumilip lang naman sila mga kababayan, di ba? Anong opinion nyo dyan? At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di mo ni balitang Vice President Sara Duterte Carpio sinagot na ang patutsada sa kanya ng anak ni Amy Marcos at anak din ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang iba kundi si Sandro Marcos, kung saan itinawag siya nitong unstable umano ang kanyang pag-iisip. Kaya sa naging panayam kay Vice President Sara at kanyang binigyan kasagutan ng mga nasabing hamon ni Sandro Marcos sa kanya na magpa-neuropsychiatric test at drug test, at bilang botante nga daw ay dapat magdemand ng sambayan ng Pilipino na magpa-drug test ang mga nasa Kongreso. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat. So ito mga kabayan, nagtataka po ang taong bayan kasi dapat kayong mga elected official ng ating gobyerno, no? Kayo po ang mangunguna, no, para dito sa drug testing, hair follicle test, no, or drug test, no? Kasi kayo po ang nasa posisyon Bakit ayaw nyo po? Ayaw nyo po bang makita ng taong bayan na kayo ay malinis?
Ayaw nyo po bang makita ng taong bayan na kayo ang maging role model ng bawat distrito ninyo or ng buong bansa? Ayaw nyo po bang magkaroon ng perception ang ating mga bata, no? Na, uy, ganito pala. Ha? Mga good governance pala ang meron tayo ngayon kasi they are following the law, di ba? O mga bata, kailangan malaman nila yan eh. Habang mas bata sila, mas maganda kung malaman nila na meron po tayong gobyerno na malinis, no? Na maaasahan nila pagdating ng panahon. But mga kabayan, unfortunately, ito pang mga elected officials against, no? Bakit ang tanong? Against po sila sa hair follicle test. Ang tanong, bakit kayo against na magpa-hair follicle test ang isang elected official? Na samantalang, kung kami nga, no, tayong mga Pilipino, tayong mga dukha, sige yan na lang, tayong mga trabahador, yan, naghahanap tayo ng trabaho, no? Kasama po yan sa requirements, no? Kasama po yan sa requirements na magpa-drug test. Tapos dito sa inyo, mga elected na nga kayo, ayaw nyo pa magpa-drug test. Anong nangyayari? Anong klaseng logic ang meron kayo? No? Kung talagang wala kayong ginagawang masama, or baka naman meron kayong ginagawang kalokohan, kaya ayaw nyo po, no? Ayaw nyo pong magpa-hair follicle test. Oh. So yan na nga mga kababayan, sinabihan po nila si Vice President Sara na mentally unstable. Kaya kailangan neuro psychiatric exam, no? O kumusta si Vice President Sara Duterte? Pero eto, kailangan gagawin niya ni Vice President Sara Duterte, pero ito gawin niyo rin daw. Sabi ni Vice President Sara Duterte. Ano ang sabi? Magpa-hair follicle test kayo. Oh, dalawa ang gagawin ni Vice President Sara Duterte. Yung neuro psychiatric test. Yan. Ang hirap namang i-pronounce nito. Okay. At saka, magpapadrug test po siya. So sa inyo, kahit ano na lang, kahit drug test na lang. No? Kayong mga hinayutak kayo. Napaka-unfair naman ninyo. Taong bayan, nagre-request sa inyo na magpa-hair follicle test kayo. Hindi nyo pinapansin. Wherein, pag kami naman po pag kami po ang magtatrabaho, hindi pa kami makapag-start magtrabaho. Hahanapan na kami kaagad ng kung ano-anong test, no? NBI, no? Kasi baka ex-con ka, may mga kumpanya kasi na hindi po tumatanggap ng ganun, di ba? Pero sa ating gobyerno, nakita nyo po yung last vlog natin. I think yung second to the last na vlog natin, no? Itong Supreme Court, ikwento ko na lang mga kabayan, itong Supreme Court, no, ay sinita pa ang COMELEC na wag pong pagbawalang tumakbo yung mga sinasabing politicians, no? Yung mga na-disqualify, no? Or yung mga yung isa pa, yung term nila. Basta yung mga, like for example, estapador, yung mga criminals, no? Ex-con, yan, yung mga may kaso na napatunayan sa batas na talagang nagkasala. For example, plunderer, hoarder, smuggler, yan mga kabayan, no? Sabi po ng Supreme Court, wag mong pipigilan sila, no? Na maghain ng CUC o tumakbo, bilang mga politiko. Ang mangyayari niya kapag yan ang mga nanalo, mga kabayan, tayo po ay susunod. Yung ating kapulisan ay susunod sa kanila. Ano nung mangyayari, mga kabayan? Naisip niyo po yung naisip ko? For example, isang ex-con. Tumakbo po siya bilang mayor. Di ba ang mayor, siya po ang authority ng isang city. So meaning yung mga pulis sa kanya po direct na magre-report at sa kanya po susunod. Ngayon,
Parang naglulukuhan na tayo mga kabayan. Ha? Kasi isa ito, nakulong. Kayong mga pulis, you are a law enforcer, tapos kayo susunod sa isang ex-con or sa isang, di ba? Ano pa man siya. So naglulukuhan. Parang ang lumalabas dito sa sinasabi ng Supreme Court na sige, yung mga ano dyan, yung mga adik, yung mga kriminal, estapador, smuggler, hoarder, ano pa man yung mga ano ninyo, okay lang yan, tumakbo kayo, sige, accept natin. Parang sinasabi ng Supreme Court na, sana. Kasi mapera rin kasi itong mga ano ito, di ba? Mapipera ito eh. Itong mga gumagawa ng kalokohan, no? Mapera po yan. Kaya tayo nababansagang the most corrupt country, di ba? Dahil dito sa dapat pagbawalan na siguro yan. Pwede bang rebisahin ninyo ang ating batas? No? Na wag nang patakbuhin ng sino mang may kasalanan sa batas. Wag na po, mga kababayan, lalo na kung dati kang government official, no? Tapos tatakbo ka ulit, pero ikaw nakasuhan ka, nakulong ka dahil ikaw ay nagkamali, nagkasala sa batas. Well, anyway, kahit anong sabihin natin dito, ganun rin eh. Sana po may isang congressman, no? Ang maghain ng resolusyon para rebisahin po iyang batas na yan na sinasabi ng Supreme Court na walang makapagpipigil sa sino man. Kahit yan man ay may kasalanan na tumakbo, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.